Praise the Lord. We are all here to lift up the name of the Lord Jesus Christ. Amen? Wala tayong ibang hangarin kundi itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Amen po ba? Bakit walang palakpak para sa Kanya? Yan! Kung kayo po ay may mga problema, kung meron po kayong mga pinagdadaanan, meron kayong sakit, meron kayong, sabi nga po, ay mga suliranin, sa relationship man yan, sa business yan, o kung ano man yan, you are in the right place. Sabi mo nga sa katabi mo, you are in the right place. Why? Because the only solution, no? Ang tanging lamang pong solusyon na pwedeng kumatagpo sa pinagdadaanan natin ay walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Again, sabi mo sa Kanya, you are on the right place. Yes! Yeah! Tama mo yan. Tama. Alam nyo, at we lift up the name of the Lord, inaayos ng Lord isa-isa yan. You know why? Because habang umaawit ka sa Panginoon, nagpupuri ka sa Kanya, sumasamba ka sa Kanya, it's like you're telling the Lord, I trust you. Ikaw ang bahala sa lahat ng mga bagay na ito. I don't need to worry. I don't have to have this what we call anxiety because I know you are working on my life and working for the things that I need to do. Ikaw na po ang gagawa nito para sa akin. Ikaw ang mag-aayos ng buhay ko. Ikaw po ang gagawa ng lahat ng mga bagay-bagay na hindi ko kaya gawin. Because beyond sa kaya natin gawin, doon mo makikita yung paggawa ng Diyos. Amen? Pero hanggang tayo po yung nagsusumikap na gawin yung gusto natin, hindi makita yung gawa ng Diyos eh. Kaya po, you are really at the right place because coming here and worshiping the Lord is ultimately an expression of trusting Him. Lord, I entrust you everything in my life. Ikaw na po ang bahala gumawa. So, ngayong umaga dito, manalangin tayo sa Panginoon. Amen? Sige po, manalangin tayo. Lord God, maraming salamat po. Tunay nga po na nasa tamang lugar po kami, Panginoon. At dinala mo kami sa araw na ito kasi kailangan namin yung message mo. Walang sino man sa amin na walang problema o exempted sa mga pinagdadaanan. Lahat po kami, Panginoon, habang nandito sa mundo ito, meron po kami pagdadaanan. Sinabi mo yan sa Book of John, Lord. Na habang narito kami, magkakaroon kami ng mga troubles. Pero ang pangako mo, O Diyos, sinabi mo sa amin, Panginoon, sa iyong mga salita, na you already overcome the world. At ito, Panginoon, ay isang bagay, assurance, Panginoon, na of course, we can overcome the world because you are in our lives, O God. Kaya sa araw na ito, wala po kami ibang gagawin kundi itaas ang iba na pangalan. Awitan po kayo, purihin kayo, at ipahayag ang aming pagmamahal po sa inyo. Lord, binibigay namin sa inyo ang aming mga sakit kung meron man. Kung meron man po kaming kakapusan sa buhay, binibigay namin sa inyo, Panginoon. Meron kami mga suliranin, Panginoon, ibinibigay po namin sa inyo, binibitawan na namin ito, nilelet go na namin ito, because pinagtitiwalaan namin kayo, Panginoon, kayo lang, at wala nang ibang makakapagbigay, Panginoon, ng solusyon sa lahat ng mga ito. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father, for loving us. All glory and praise belongs to you in the name of Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi namin, Amen! Hallelujah! Morning po sa lahat. Handa na po tayo mag-uwi at sa pumasa ating Panginoon. Let us shout our praises to our God. Suddenly po ngayon, this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it.
natin, yung nado-nourish natin. Ito pa yung spiritual na aspect ng buhay natin na nurture natin. Napakasarap ng gawin ito para sa ating Panginoon. Sa isang multito na nakakapagod, napakasarap ng pumunta sa church para palakasin ang ating kalooban. Para sa mga susunod na araw na harapin natin, tayo ay malakas dahil alam natin ang Panginoon ay lagi nasa atin. Sabi nga po na Psalm 7:17, I will give to the Lord the thanks due to His righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord the Most High. Kahit po we face difficulties, we can choose to thank God for His righteousness. Let us acknowledge God's power in our lives and maintain a spirit of gratitude regardless of the circumstances we're in. Purihin po natin ng Panginoon, masaya man po tayo o malungkot. Dahil ang pangako po ng Panginoon, hindi niya po tayo iiwan kahit kailan. Deserve po ni Lord lahat ng papuri at pagsamba na linaw ng Panginoon. Church, let us continue to serenade our God. When I say your name, I see
restore our soul, Panginoon. Maraming salamat, Lord, for bringing us here safe and sound, Panginoon. Maraming salamat po sa mga kapatid na nandito at pinili, Panginoon, na itaas ang iyong pangalan, Panginoon. Panginoon, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa lahat na ibinigay mo sa amin. Sa iyong pangako, Panginoon, na hindi kami pagkukulangin, Panginoon. Sa iyong pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan sa lahat ng circumstance na buhay namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Ang kalakasan namin, Panginoon, na meron kami ngayon, Panginoon, tinataas mo namin sa iyo. Sana sa ginawa namin pag-aawit at Panginoon na pangindigan namin. Kahit maliit na bagay ito para sa amin, alam namin, Panginoon, na napapasiyaan namin. Ang puso po namin, Panginoon, ito pumapaw ng pasasalamat at pagsasalamat sa iyo. Pinagpipilitin po, Panginoon, namin na ihanda mo ang aming puso at isipan sa salita na aming pangilinig ngayong araw, Panginoon. Naway ito'y aming apply sa aming mga buhay at ma-share po namin sa aming kapwa, Panginoon. Patuloy mo po kami gawin mabuting halimbawa, Panginoon, para sa iba, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ang lahat ng ito ay iniiwan po namin sa matamis na pangalan at makapangyarihan yung pangalan. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga ito na minsan pa tayo po ay dadako sa pagtanggap ng banal na hapon. Bago po natin tanggapin ang simbolo ng tinabayad ng kanyang dugo, tayo ay lumapit sa Panginoon sa isang panalangin. Pagkat nais ng Panginoon na tayo ay maging karapat-dapat. Tayo natin ay manalangin. O dakilan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa ito sa umaga ng Diyos. Na minsan pa, taglay namin ang buhay at kalakasan ng ulo. Na minsan pa pwede kami sa amin sa umaga ng Diyos. Upang sa araw na ito, Panginoon, kami ay muli kasama-sama at mag-aalin ng pagsamba at papurihan ang Panginoon ay talas ng bilang ng pangalan. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat sa amin sa isang buong linggo, Panginoon, na kami ay yung pinagtagumpay. Iningatan sa lahat ng aming mga lakad, sa lahat ng aming mga desisyon, Panginoon, kami Panginoon ay yung binabayan mo doon at inilayo sa buhay ng kapahamakan, Panginoon, sa oras na ito, sa aming paglapit sa iyo na harapan, Panginoon, sa aming pakikibahagi sa pagtanggap ng mananako ng Panginoon. Kami, Panginoon, ay hindi karapat-dapat, Panginoon, sa mananako ng Panginoon. Lahat kami, Panginoon, nagkakamali at nagkakasala, Panginoon, sa araw. Kahit sa oras na ito, Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang aming sarili, Panginoon. Napagdipa kami po ba humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa aming isipan, sa aming pananalita, lahat ng pang-aming ginawa, Panginoon, na hindi kami ulog sa iyo pananalaman, Panginoon. Kami po, Panginoon, yung linisin, O Lord, anumang karamihan at tatay ng aming puso at aming isipan, Panginoon, sa bagong ito, O Lord. Nawa, Panginoon, uli yung alisin, O Lord, upang sa aming kaptanggap ng banal na hapunan, Panginoon, sa aming pag-alaala ng iyong sakripisyo, kami ay maging malinis sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, Panginoon. Bagamat kami ay mahina, Panginoon, patuloy niyo kami pinalalakas sa pamamagitan ng banal na Espiritu, O Lord, na siyang patuloy na gumagawin sa amin, O Lord. Panginoon, gawin niyong ganap ang aming pananampalataya, O Lord. Sa lahat ng pamamagitan, Panginoon, ang aming mga mabuting gawa, O Lord, na umakaw sa aming puso, Panginoon, ang pagtulong sa kapwa, pagpilipod sa iyo, Panginoon. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang tinapay at ang sahod na siyang sumisimbolo ng iyong katawan ng dugo na aming tatanggapin sa umaga ito. Nawa, Panginoon, tubig yung pagpalain at basbasan, Panginoon, upang maging kalakasan sa aming spiritual na pamamagitan. Hanggang sa pagpapatuloy, Panginoon, ang aming gawain, O Lord, kami, Panginoon, ay humihingi ng iyong patnubay ng madalang spiritual upang anumang spiritual blessing na inihanda niyo sa amin, Panginoon, sa umaga ito ay lubusan namin tanggapin, Panginoon, sa aming puso at sa aming isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Minsan pa, pinigyan po natin ang banal na kasulatan mula sa aklat ng Marcos, chapter 14, verse 22 hanggang sa sumusunod. Narito po ang sinasabi. Habang kumakain sila, si Jesus ay dumampot ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, kanyang pinaghati-hati ang tinapay at inaabot sa mga alagad. Sinabi niya, kunin ninyo ito ang aking katawan. Ang tinapay pong ito siya sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoon Jesus. Atin po tanggapin. Dumampo din siya ng kopa at matapos magpasalamat sa Diyos, ay iniabot din niya iyon sa mga alagad. At uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo
Pinapagtibay nito ang tipan ng Diyos, ang aking dugo ay mabubuhos para sa marami. Ang kopa po naman ito ay siyang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoon. At ipongin. Tandaan ninyo, hindi na ako muling iinom pa ng katas ng ubas hanggang sa araw na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. Purihin ang kanyang sa ayos. Good morning po sa ating lahat! Good morning! Gising na gising. Ayan. God is good? All the time? Okay, bago po tayo pumunta sa offering, meron pong tatlong bagay. Isang bato, isang sponge, at isa pong pulot pukyutan. Magkakaibang bagay. Pero lahat po yan meron na ibibigay po sa atin. Unang-una po, yung bato, ano bang may bibigay ng bato sa atin? Hindi yung batong pampagising, ha? Bato na kikiskisin po natin. Kinikis-kis po ito para magkaroon ng mga spark, para pang-sindi po. Sponge, ano bang may bibigay nito? Pagbasa ito ng tubig, pag ito ay pinisil po natin, nilalabas sa tubig po. Pag pinisil pa ng todo, mas maraming lalabas po ng tubig. Ikatlo naman po, pulot po kyuta o honeycomb. Kung mapapansin nyo, ang honeycomb po, flowing po yan. Dire-diretso po ang tubig yan. Walang force na kailangan para lumabas po doon yung mga pulot po, yung honey. Anong gusto ko po iparating dito? Tatlong klase po ng giver yan eh. Ang bato, ang sponge, at yung honeycomb. Yung bato, pinipilit, pinupukpok nila, talagang kinupan siya para lumabas yung spark. Yun namang sponge, inipisil, pinipiga para lumabas yung ibibigay niya. At yung ikatlo, yung naman pulot po kyutan, overflowing po. Nutritious siya, nakaka-nourish po ng katawan. Kasi sa pagbibigay po natin, tatlong klase din yan eh. Yes, yung pagbibigay po is controversial po yan sa church. Lahat ng church po pinagdaraanan po yan. Pero yung pagbibigay po kasi, galing sa puso po natin. Ano ba puso meron tayo? Pusong bato? Sponge ba yung puso natin? O pulot po kyutan po? Kasi nakalagay po sa 2 Corinthians 9:7, nakasulat po dyan, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Not reluctant, hindi na kailangan pupukin. Not under compulsion, hindi tayo pinipisil pa o pinipiga pa. But a cheerful giver, flowing po yung pagbibigay po natin. Ang blessing po kasi, pag pinipigil po natin yan, hindi po rin dumarating sa ating blessing. Kasi mahirap magbigay sa isang tao na nakasarado po yung kamay po natin. Pero kung nakabukas po yung kamay natin, nagpo-flow yung blessing yan. Katulad ng pag-flow ng honey po. Tuloy-tuloy yan po ang tulo po niyan pag nakabukas po yung kamay. So dapat po sa pagbibigay po natin, i-examine po ba ng puso natin? Bato ba yung puso natin? Sponge ba? O honeycomb po ang puso natin? It's up to you po. Sa pagbigay po natin, tayo po yung muko at tayo po yung manalangin po. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, maraming po salamat for this wonderful opportunity na makapag-worship po kami through our giving, Panginoon Diyos. Nawa po, ang mga binibigay po namin is maging mabango sa Diyos sa inyong harapan at nawa po magamit po ito sa pagpapalawi po ng iyong salita. Nawa po, Lord God, gamitin niyo po ito, i-multiply niyo po ito, bigyan niyo po ng wisdom and understanding ang mga tao naghahandang po nito para po sa proper disbursement po ng mga pondo po ito. At nawa po, Lord God, sa mga tao magbibigay po, pagpalain niyo po ang mga kapatid namin ito, maging daluyan po sila ng pagpapala, Panginoon Diyos. Ganun din po sa mga kapatid namin na medyo meron mga pinagdaraanan, Panginoon Diyos. Lord, pinangako niyo po na kayo ang aming Jehovah Jireh, the Lord that provides, Panginoon Diyos. Dito po, sinabi niyo po, test me on this sa Malakay 3:10. Lord, let us, Lord God, help us, Lord God, give us the courage to test you in this giving, Panginoon Diyos. Gamitin niyo po nawa ang bawat isa sa amin bilang mga daluyan ng pagpapala
para po sa glory po ng pangalan niyo. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. As the rocks cry out to worship, His glory taught the stars to shine. Perhaps creation longed to have the birds to sing, but this joy is mine. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Who else could die for our redemption? His resurrection makes us rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Okay, so kamusta po ang lahat? Parang hindi ko kayo mabuti. Gusto niyo pa pray over ko kayong lahat? Kumusta po ang lahat? Sabihin niyo nga po, I'm blessed.
Pakisabi mo nga sa katabi mo, I'm very blessed kasi kasama kita ngayon. Palakpakan natin yung mga katabi po natin. Praise the Lord. Sige po, taas po natin yung Bible po natin. Taas po yung Bible natin. Lagay po sa ulo. Ayan. At tayo po ay mag-pray. Lord God, Heavenly Father, salamat po na marami sa oras na ito. Once again, Panginoon, gusto po namin ilagay sa ulo namin ang iyong banal na kasulatan. Tanda, Panginoon, ng willingness namin na magpasakop sa authority ng iyong salita. At tanda din at the same time na willing po kaming tanggapin ang mga wisdom na nagmumula rito para mabago po ng tuluyan ang buhay po namin, O God. We're asking your Holy Spirit to move in our midst right now. In the name of Jesus na aming prayer. Amen. Praise God. Once again, bigyan natin ng malakas, na kalap offering ng Panginoon. And we're talking about you and your giving. Ano po, and last week napag-aralan po natin ang isa sa napakahalagang paalala sa atin ng Panginoon. Ano po, it's all about being faithful to our tithes and to our offering. Ano po, at naalala po natin that the intention of the Lord for our tithes is for our protection. Amen? And the intention of the Lord when we talk of offering is for our harvest. Amen? So today, pag-uusapan po natin ang isa sa napakahalagang tinuturo ng Biblia. We will be talking about the biblical financial breakthrough. Sino po rito ang gusto ng financial breakthrough? Ang hindi magtaas, mananatiling ganyan na lang. Sige po, taas po kamay. Ayan, ako, praise God, napakarami po natin, of course. Gusto po natin ng financial breakthrough. Ano po? Isa po ito sa mga topic na talagang, sabi nga po ay, lahat ng tao ay makaka-relate. No? This topic really touches many of our lives. No? Financial breakthroughs. Ano po? And many people face what we call financial challenges. Kayo po ba merong financial challenges ngayon? Meron po? Lahat po tayo meron eh. Di po ba? Lahat ng tao, when we talk of financial, meron po tayo ika nga po mga hamon na hinaharap pagdating sa bagay po na ito. Ito man po ay utang. Sino po ang walang utang dito? Sino po? Praise God. Lahat tayo may utang. Normal lang yan. Pakisabi mo sa katabi mo, normal lang yung kapatid. Yan. Okay. Sino po rito ang, sabi nga po ay, naghahanap ng work? Walang work. Okay. So, sino naman po dito yung merong unexpected expenses katulad ng merong biglang nagkasakit, no? Merong biglang kailangan bayaran, di mo inaasahan. Meron po ba tayong mga ganon? Of course, meron po tayong mga hindi inaasahan. Meron biglang humingi ng tulong sa atin. Meron po ba? Na hindi mo matanggihan pero kailangan mong tulungan. Lahat po ng yan ay ano po, mga financial challenges. May utang, di pa tayo makabayad, nawalan ng trabaho o naghahanap ng trabaho, hindi pa tayo makakita, o kaya naman meron tayong mga unexpected expenses. Mga hindi mo inaasahan, hindi kasama sa programa, pwedeng may nagkasakit, okay? Pwedeng biglang may nangutang, or pwedeng may na-aksidente na kailangan mong i-attend yung pangyayari na yun. Mga bagay na may kinalaman pagdating sa pananalapi. But the good news is, the Bible offers guidance and hope for all of us in this kind of situation. Ang maganda ho nito, ang Biblia po, when we talk of financial breakthrough, meron po siyang itinuturo sa atin. Hindi po nagkulang ang Diyos kung pag-uusapan po natin ay financial breakthrough or pagkakaroon po ng pagpapalang pinansyal. Hindi po nagkulang ang Diyos. Ano po? Tinuro niya po sa atin. Ang problem lang po sa atin, hindi po natin inaaral ang Biblia. Alam niyo po, yun ang reason kung bakit sinasabi ko po that we have to read the Bible day and night. So that you and I will discover ito pong mga principles na tinuturo ng Diyos sa atin. Ang Diyos po kahit kailan hindi nagkulang. Tayo ho may pagkukulang. Ang Bible po na andito, walang labis, walang kulang. At lahat ng sinulat ng Panginoon dito, siguradong mapapakinabangan natin. Hindi lamang po pang-spiritual, pati ho sa buhay na practical because life is composed of practical and spiritual. Hindi pwedeng puro spiritual lang, hindi pwedeng puro practical lang. Life is composed of practical. When we talk of practical, we are talking about your life here on earth.
habang hindi ka pa naandoon sa kabilang buhay. When we talk of spiritual, that is our life, no? After we die. Pagkatapos natin mamatay, yun na po yung harapin natin. But since all of us, no, are still here on earth, we will be talking about the practical and how are we going to apply the spiritual while still living here on this life or on this earth. Paano ba natin i-apply ito? The problem is, wala kang i-apply kung wala kang binabasa. Yun ang problema. So kaya po in-encourage ko na basahin natin ang Biblia kasi ang Biblia po ay mayroong napakagandang balita pagdating sa mga ganitong situation. And so this morning, let's explore what the Bible says or the Scripture says about financial breakthroughs and how are we going to experience them. Discover po natin at alamin natin paano ba natin mararanasan yung financial breakthrough na gusto ng Lord sa atin. Gusto po ba ninyo yun? Amen. Say amen. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto ko yun. That's correct mga kapatid. So, the first thing that we need to do is let's discover the biblical example of breakthroughs. Sa Bible ba meron talagang nakasulat na financial breakthroughs? Meron bang halimbawa? Meron po. Babanggit lang po ako ng dalawang pangyayari. At ito po ay yung unang-una, yung experience ng widow. Alam po natin pag sinabing widow. Ano po ba pag sinabing widow? Siya po ay nawala ng asawa. Siya po ay balo sa Tagalog po. Walang asawa, walang katuwang sa buhay. I want you to open your Bible in 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Ang sabi po ng Bible ay ganito. The wife of a man from the company of the prophets cried out to Elisha, "Your servant, my husband, is dead," sabing ganon, "and you know that he revered the Lord. But now his creditor is coming to take my 2 boys as his slaves." Sabi niya kay Elisha, alam mo, ang asawa ko kung gaano siya mayroong takot kung paano siya naglingkod sa Diyos. Kaya lang sabi niya, namatay po yung asawa niya, at ang sabi niya, nandito yung aking pinagkakautangan. Ano raw po ang sabi? Gustong kuhanin yung ilang anak? Ilan po? 2 anak. Para ano po? Para maging kabayaran doon sa pagkakautang. Ito po ang sagot ni Elisha. Elisha replied to her, "How can I help you? Tell me, what do you have in your house?" Paano kita matutulungan? Sabi po ni Elisha. Sabihin mo sa akin, ano ang meron ka sa bahay mo? Your servant has nothing there at all. Yan ang sagot po ng babaeng balo. No? She said, except a small jar of olive oil. Ano lang po ang meron siya? Small jar of olive oil. Elisha said, go around and ask your neighbors for empty jars. Sabi niya, mangapit bahay ka. Hindi para mag-chismis. Mangapit bahay ka para humingi ng mga empty jars. And then, sabi niya, don't ask for just a few. Then go inside and shut the door behind you and your sons. Pour oil into all the jars, and as it's filled, put it to one side. She left him and shut the door behind her and her sons. They brought the jars to her, and she kept pouring. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. So yung lahat po nang nakuha po nila mga jars, ano po? Sinalina hanggang sa bandang huli. Ano po sabi? Bigyan mo pa ako, sabi po ng bata, ano? Wala na po tayong jar na paglalagyan. At ano po ang sabi? Huminto na po ang pagpatak ng langis. Then sabi po rito, she went and told the man of God, si Elisha, and he said, sabi ni Elisha, go, sell the oil, and pay your debts. You and your sons can live on what is left. Principle na unang-una na dapat po natin, a biblical example na dapat nating tandaan, itong pangyayari sa widows na ito. Ano po ba tinuturo nito? Ano ang meron ka sa bahay mo? Sabi po ni Elisha. Ano ang meron ka sa bahay mo? You know, pagka po meron tayong mga financial shortcomings, sometimes kailangan mo lumingon sa paligid mo. Ano ba ang meron ako?
Minsan po, meron na pala tayong mga lumang-luma na luma na lang. Pero kung binenta ho pala natin noon pa, matagal na po sana tayong napagpala. But sometimes, masyado po nating inaakap yung sentimental value. Pero ang problema, hindi po magpapakain yung sentimental value sa atin. Ang magpapakain po sa atin ay yung value. Tama po? Pero ang problema po sa atin, masyado nating inaakap yung lumang-lumang ganito, lumang-lumang ganyan, kasi akap na akap po natin, pero meron po pala tayong pangangailangan na kailangan tugunan. And the Lord is telling us, ano ba ang meron dyan? And the Lord will start blessing you, the Lord will start pouring out the blessing kung makikita mo kung ano ang meron ka dyan. Alam niyo ang isang reason kung bakit tayo mareklamo? Kasi hindi natin minsan nakikita kung ano ang meron dyan. Meron na po palang blessing ang Diyos dyan, pero hindi po natin binibigyan ng pansin. Gaano po karami sa atin ang may lumang damit? Pero naluluma na lang, pero pwede po palang pagkakitaan. Gaano po karami sa atin ang mga naiipon na naman po yung mga basura, pero yung mga basura na yun, like bote, bakal, natatambak na lang sa isang lugar, pero hindi po natin binibigyan ng pansin. Alam mo ba ninyo na merong yumaman sa pagbabasura? Meron po. Sabi nga po, merong kayamanan sa basurahan. Ang problema po sa atin, yung basura, hindi po natin binibigyan ng pansin. Kaya minsan, kalat na lang po dyan. Ano ang meron sa bahay mo? The Lord is telling us, ano ang meron ka dyan? At yun po, ang tanong po ni Elijah dito sa babaeng balo. Sabi niya, ano meron ka dyan? Sabi niya, wala, except a small jar with oil. At saan po nagsimula ang Diyos ng pagpapala? Doon sa small jar na meron siya. Gusto mo ng financial breakthrough? Ang unang halimbawa na sinasabi ng Lord ay ganito, kung ano yung meron ka sa bahay, doon ka magsimula. Huwag ka magsimula noong meron yung iba. Minsan ang masakit pa, ang pinapangarap natin ay yung merong, kung ano yung meron ang iba. Kung ano ang meron ang kapatid natin, gusto natin, meron tayo. Kaya kung minsan po, tabi-tabi yung negosyo, pare-pareho naman ang negosyo. Bakit po? Kasi hindi po natin ginagamit yung creativity na binigay ng Lord sa atin. Na kung tutuusin po mga kapatid, kung magagamit po natin yung creativity na meron po tayo, doon magsisimula ang Diyos para magsimula ang financial breakthrough sa buhay mo. Amen po ba? So ang tanong ng Lord this morning, ano ang meron ka sa bahay mo? Pangalawa, ano ang meron ka sa buhay mo? Alam po ba ninyo na merong mga tao na merong mga talent sa art? That because of their arts, nagkaroon po sila ng financial breakthrough. Nagsimula po sila sa isang maliit na ika po ay painting or isang creative art na doon po sila bumenta. Bakit po? Because ginamit po nila kung ano yung meron sila. I still remember, meron po akong naging kaibigan sa Bataan na namumulot po siya ng shell. Kasi po, yung pong Mariveles, ang katabi po niya, dagat. So ito pong taong po ito ay lagi po siyang namumulot ng shell. One day, nakita po niya yung isang malaking shell, nilagyan po niya ng maliliit na shell, tapos isang katamtamang shell, nagmukha po siyang pagong. Tapos po doon siya nagsimula ng business, mga kapatid, hanggang sa dumating yung time na siya po ay nakakapag-import at export na. Ang tanong ng Lord, ano ang meron ka? Doon ako magsisimula. Kasi ito ang problema po sa atin pagka po tayo ay may financial problem, ang unang hinahanap po natin ay, mauutangan. Sino kaya mauutangan? Sino mo kapatiran ang meron? Teka, sino ba? Brother Rene, Sister Aida. Prospect number 1. Yun lang Tapos sisip natin kayo muna. Sa next month kaya, sino naman kaya mautangan sa church? Prospect number 2, Sister Ara, Pastor Vic. Next month na naman, wala ka na naman. Sino kaya utangan ko? Alam ko na, sila Ate Chiki, sa Pastor Martin. Mukhang mayaman yung si Ate Chiki. Marami siguro kaya na. So kung minsan, ang financial breakthrough na iniisip po natin is by sa pamagitan po ng pagiging lubog sa utang. Hindi po ganun
Ang example po na pinakikita ng Lord sa atin dito ay ganito. Tignan mo kung ano ang meron ka at kung anong meron ka, dyan ako magsisimula. At makita mo natin yung principle na kung ano yung meron ka dyan, ang Diyos gusto niyang pagpalain ka, dyan ka magsimula kung anong meron ka dyan. Hindi mo kailangan mangutang. Sabi mo sa tabi mo, hindi mo kailangan mangutang. O, ba't tinaasa ka ng kilay? Pero sa totoo lang po, ang unang pumapasok po sa atin, kanino ako utang? Hindi po ganun. Pag meron po tayong financial problem, ang una natin gagawin, lumapit po sa Diyos. Ito pong babae ito, as an example, nung namumroblema siya, kanino po siya lumapit? Kanino po siya lumapit? Mag-pray nga po. ulitin ko. Kanino po siya lumapit? Kay Elisha. At sino si Elisha? He is a man of God. He's a prophet. So pag may financial problem, unang-una mong lalapitan ay sino? Si God. Which happens naman talaga, di ba? Di Pastor? Ito, alam niyo minsan, nalulungkot ako dahil may mga patiran tayo lalapit sa akin. Tuturuan mo ng prinsipyo, pero ang tinuturo sa akin, pautangin ko sila. Ganito lang naman po yung bihis ko, pero hindi ibig sabihin nito eh. Kumbaga wala na akong paglagyan ng kayamanan, hindi ganun. Ano po? Si Elisha, sorry. Hindi niya sinabi na, magkano ba kailangan mo? Sabihin mo sa akin, chechekehan na kita. Wala naman ganun eh. Hindi mo sinabi ni Elisha, oh! You just come at the right person. Magkano kailangan? Dukot agad. Hindi eh. Ano po sinabi sa kanya? Sinabi ba sa kanya? Alam mo, wala ako yun eh. Lapit ka na lang doon kay prophet ganito. Malaki income noon. Ano po ba sinabi ka noon? Wala! Ano po sinabi sa kanya? Ano ang meron ka sa bahay mo? Principle. Instruction. Yun ang sinasabi po ni Elisha. Instruction. Pag ang tao po pala lumapit sa inyo, ang ibibigay mo instruction. Ano yung instruction niya? Ano ang meron ka sa bahay mo? Sabi niya, wala eh. Pero meron ako doong jar na meron ako maliit na jar doon na may lamang langis. Ano sabi ni Elisha? Sabi ng Lord through Elisha, o ganito gawin mo. Again, anong binigay? Instruction. Manghingi ka ng jar sa mga kapitbahay mo, tapos isara mo yung pinto, pagkatapos, salinan mo ng langis hanggang mapuno lahat. Hindi po sinabi ni Elisha na, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, mangutang ka isa-isa, and then sara mo yung pinto para hindi na sila makapaningil. Walang ganun eh, walang ganun mga kapatid. Hello mga kapatid! Gusto ko makita niyo yung example ng breakthrough na ginawa ng Lord dito. Itong babae ito, nakinig sa instruction. Ano po, ginamit kung ano ang meron dyan. At nang sabihin sa kanyang shut the door, isinara niya ang pinto. At sa bandang huli, ang sabi niya sa kanyang anak, no? Pahingi pa ng jar. Ano sabi ng ano? Sabi po ng bata, wala na pong jar. At huminto ang pagpatak ng oil. Mga kapatid, pag wala na po kayong paglagyan, hihinto na ho ang patak. Kaya bawas-bawasan nyo kung kayo po ay mayroong labis. Amen? Amen? That's another thing. Baka sobra-sobra na ho yan. Baka may mga sobra-sobra na sa bahay po natin, kailangan na po natin tanggalin. Pag uwi nyo sa bahay, tanungin nyo sarili nyo, ano bang meron ako dito sa bahay? Umikot to ang inyong mga mata. Silipin niyo ang mga sulok-sulok. At yung mga dapat nyo lang i-dispose nyo na bago mag-December. Para meron po kayong pang-Christmas. Para meron po kayong magamit pang araw-araw. Hindi po yung ang pupuntahan po natin ay yung simbahan, pagkatapos titignan na, sino kaya meron dito? Si Brother Richard, tsaka si Sir Joey. Mukhang meron yan eh.
Prospect number 4. Lahat ng kapatiran nakalulunod sa iyo, lahat ng mga prospect, ano? Na iyon ang lalapitan mo, makakapatid, di ka lalo mapagpapala dyan. Ano po ang ginawa dito ni Elijah? Binigyan ng instruction and then nakagawa ng paraan. Mga kapatid, ngayong umaga tinuturuan tayo ng Diyos. Kung minsan nagiging dahilan pa yung utang-utang ng samahan ng loob ng mga kapatiran. Pagkatapos itong hindi mo pinautang, lilipat ng simbahan. Doon naman, mamuprospect. Prospect number 1, Mr. and Mrs. Santos. Pag hindi na naman nakabayad, anong gagawin? Lipat na naman! Ito yung kapatiran, wala nang ginawa kundi lumipat na lumipat, lumipat na lumipat. Bakit? Dahil sa utang. Pag hindi mo pinautang, sasama ang loob. Pag pinautang mo at siningil mo, sasama pa rin ang loob. Siya na nga ang utang, siya pa masama ang loob. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganun kapatid. Yan! Hindi dapat. So, dapat ganito ang gawin natin sa church. Pag may namumutang, bigyan nyo na lang. Huwag nang pautangin. Lalo na kung hindi marunong magbayad. Markahan nyo, ito, di marunong magbayad. Ni hindi makaalala. Ang nakakatawa naman, ito, pag may pangangailangan, naaalala ka. At kapag nakapangutang na, wala na, pumunta na sa buwan. Hindi ka na maalala sa earth. Bakit nagkaganon? Kasi alam niyo po, ang tao, likas na makakalimutin pagdating doon sa bagay na yun. Pero totoo, hindi na malilimutan. So, anong dapat? Bigyan ng instruction. Ano meron ka sa bahay mo? Hindi mo kailangan mangutang. Ang kailangan mo, silipin ang mga bagay na meron ka dyan at doon ka magsimula. Pangalawa, ano ang meron ka sa buhay mo? Gift, talent, paggamit mo kay Lord. Another example, mga kapatid. Yung feeding of the 5,000, which is written in John chapter 6 verse 1 up to the following verses. Basahin natin hanggang 13. Sabi po ganito, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is the Sea of Tiberias. And a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Then Jesus went up on a mountainside and sat down with his disciples. The Jewish Passover festival was near. Verse 5. When Jesus looked up and saw the great crowd coming toward him, he said to Philip, ito sabi niya sa apostle niya, kay Philip, where shall we buy bread for these people to eat? Saan tayo bibili? Okay, we're talking of pera. Hindi sinabi ni Jesus, saan tayo hihingi? Sabi ni Jesus, where shall we buy bread for these people to eat? He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. May financial problem kayo? Sabi ng Bible, alam na ni Lord kung anong gagawin niya dyan. Dumarating sa iyo ang financial problem, para daw, to test you. Para subukin ka. Saan ba ang focus mo? Sa kabila ba na walang-wala ka, ang focus mo pa rin kay Lord? Tignan natin ang sagot ni Philip. Sabi ni Philip answered him, it would take more than half year's wages to buy enough bread for each one to have a bite. Gaano raw po haba ng panahon ng pagtatrabaho para mapakain po yung mga tao doon? Ilan daw po? Gaano kahaba? Kalahating taon. 6 months. 6 months nakita ng tao para mapakain ang lahat ng yun. Hindi ba pag may problem tayo, ang una natin ginagawa, kinukwenta agad natin? Tama po? Tama? Ang laki ng losses ko. Ang laki ng nawala sa akin. Kinukwenta na po agad natin. Ako, ang laki ng ganito, ang laki ng ganyan. Saan nakapokus si Philip? Numbers. Saan nakapokus si Philip? Problem. Diba? Saan nakapokus si Philip? Yung kalahating taon ng pagtatrabaho. Nakalimutan niya, kasama niya si Jesus.
Mga kapatid, saan kayo nakafocus ngayon? Yung laki ng utang mo? Yung walang-wala ka? Saan ka nakafocus? Doon sa pagkakasakit na meron pinagdadaanan mo ngayon? Samantala, ano po ang sabi nito? To test! Kaya pinagdadaanan po nila yon. Pero alam na ni Jesus kung anong gagawin niya, kapatid. Kung meron kang financial problem ngayon, alam na ni Lord kung ano ang gagawin dyan. Alam niya na po. Sabi mo nga sa katabi mo, alam na ni Lord yung kapatid. That's correct. Alam niya yan. And tignan niyo po yung verse 8. Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, no po, spoke up. Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 fish, two small fish. But how far will they go among so many? Nakalimutan na naman nila si Lord, miracle maker. Ano sabi po niya? Lord, meron dito, pero in contrast, sasapat ba naman to? Ilang libong katao to? Binilang po 5,000 men. Paano yung children? Paano yung women? In other words, ang bilang ng mga tao na ito, nakaharap ni Jesus, nung siya po ay nangangaral, sabi po ng mga Bible scholars, is around 15 to 20,000 katao. Ganon karami yung crowd. Wow! Kung ganon karami ang crowd, ang takbo ng isip po, ng apostle ni Jesus ay ganito. Saan sasapat ito? Di ba minsan ganun tayo? Yung tanong natin kanina, ano ang meron ka sa bahay mo? Meron ako bote, meron akong bakal, meron akong ganyan. Ano mangyayari dyan? Sasapat ba yan? Di ba kung minsan ganun po tayo, lagi natin tinitignan yung laman ng wallet natin, pero di natin nakikita di natin tinitignan yung laman ng puso natin, nandiyan si Jesus. Di ba? Lagi po natin iniisip, sasapat ba to? Nakalimutan po natin, ang Diyos gumagawa ng milagro. Especially sa mga bagay na walang-wala tayo at kapos tayo. Imagine mo kung anong panahon na ngayon, anong year ngayon? 2024. Imagine mo sa napakaraming taon kung paano ka itinawid ng Diyos sa 2024. Hindi ba miracle po yun? Kung paano ka sa bawat buwan tinatawid ng Lord sa pangangailangan mo. Miracle po yung mga kapatid. Pero hindi po natin nakikita yun. Ang lagi po natin tinitignan at sinusukat kung ano yung meron tayo. Sasapat ba to? Yan lagi ang question natin Then, tignan natin yung verse 10. Ang sabi po dito, Jesus said, "Have the people sit down. There was plenty of grass." Ano raw po ang plenty? Grass. Diba kung minsan inisip natin, mabuti pa yung damo, madami. Pero kakainin namin, konti. Pero sabi ni Jesus, yung plenty, yan ang upuan nyo. No? Sabi ni Jesus, have the people sit down there. Have the people sit down. There was a plenty of grass in that place. And they sat down. About 5,000 men were there. Verse 11. Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. As much as they wanted. Eat all you can po ito. As much as they wanted. Sino po dito nakakain na sa eat all you can? Wow, praise God. Praise God. As much as you want. As much as you wanted. Nakita niyo po yan? Saan nagsimula? 2 fishes and 5 loaves. Nilagay sa kamay ng Panginoon. Idinalangin ng Panginoon sa Ama, ipinagpasalamat at ibinigay sa bawat isa anuman ang gusto o gaano man karami ang gusto nila. At ganoon din ang ginawa niya doon sa isda. Ang sabi po rito, He did the same with the fish. Then 12, when they had all had enough to eat, nabusog na, He said to His disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. Ayun. Lahat ng sumobra, sabi ng Panginoon, damputin nyo. Huwag niyong hayaang may masaya. Question mga kapatid, gaano ho karaming pagkain ang napapanis sa rep natin? Sabi ng Lord, let nothing be wasted. Gaano karaming pagpapala sa loob ng tahanan natin na nasasayang?
Sabi ng Lord, let nothing be wasted. Alam niyo ang isang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng financial problem? Kasi marami tayong sinasayang. Samantalang ang sabi ng Lord, gather all the leftovers and let nothing be wasted. Tanong po, nagsasayang ho ba kayo? Iba sa ating kakain tapos pasosyal. Diba? O order ng ganito, tapos titikman na ng konti. Bakit? Sosyal. Iiwan na. Samantalang ang dami-daming nagugutom. Diba? Diba? Iba naman sa atin, takaw mata. Alam niyo yung takaw mata? Yung mata lang ang matakaw. Gusto ko ng pagkain pagdating ngayon dyan. Hindi na ngayon magkanda ubos, nagungoy ang darak na. Oo. Samantalang ang daming hindi nakakakain. Pero tayo, marami tayong nasasayang. Kapatid, ang problem ay wala sa Diyos. Ang problem nasa atin. So ito po yung principle. Number 2. Tignan natin yung example. Ngayon, tignan natin yung principle. When we talk of financial breakthroughs, number 1, we have to trust God. Trusting God with our finances. Pagdating sa financial, magtiwala ka sa Diyos. Huwag sa tao, huwag sa sarili mo, huwag sa company, huwag sa gobyerno. Magtiwala ka sa Diyos. Amen po ba? Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart, lean not on your own understanding. When we face financial difficulties, mga kapatid, it's easy for us to panic. But God calls us to trust Him because He knows what we need and He will provide for us. He knows kung anong gagawin. Remember example, ano po? Kung yung babae na balo ay hindi nagtiwala sa sinabi ni Elisha, makakabayad ba siya ng utang niya? Nakapatid? Makakabayad po ba? No! When it comes to financial, it's very important that you trust God. Magtiwala ka sa Diyos. And kakaibat ang pagtitiwala ay pagsunod. Nang sabihin po ni Elisha na mag-ikot ka sa mga kapitbahay at humingi ka ng jar, ginawa po ba niya? Hindi. Of course, ginawa niya. And the same thing po sa buhay po natin. When there is an instruction from the Lord or from a pastor, from a servant of the Lord, we have to trust the Lord and obey the instruction. Principle number 2. If you want what we call financial breakthrough, not only trusting the Lord, but according to this, what we call generosity, you will experience breakthrough. Tignan mo sabi 2 Corinthians chapter 9 verse 6 to 7. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Di ba? And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compassion, for God loves a cheerful giver. Sabi po dyan, whoever sows generously will also reap generously. Ang principle po ng financial breakthrough, bukod sa pagtitiwala at pagsunod sa Diyos, ay naroon sa generosity. Ito po ang mahirap eh. Nagtitiwala ka sa Diyos, pero kung yung mapalad mo, hindi magkakaroon ng breakthrough. Deuteronomy chapter 15 verse 10, give generously to Him, and do not let your heart be grieved when you do so. And because of this, the Lord your God will bless you in all your work, in everything to which you put your hand. Saan man ilagay yung kamay mo, ibe-bless ng Diyos. If you trust Him, obey Him, and you are generous. Pangatlo, and this is the last. Ito po, bigyan po kayo ng practical steps towards financial breakthrough. Are you with me, mga kapatid? Okay, praise God. Palapakan niya natin ang Lord. So, this is the last point. Ano po? Practical steps. Bigyan ko po kayo ng practical steps para sa financial breakthrough. Number 1, kailangan meron po tayong tinatawag na budgeting and planning. Proverbs chapter 21 verse 5. The plans of the diligent lead to profit as surely as haste leads to poverty. But creating a budget and planning our finances
is very essential. It helps us to track our spending and save for the future. Tanong po, kayo po ba may pagpa-budget o planning sa finances? Ang mga nanay magaling dito. Amen po ba? Isipin niyo kung gaano kagaling ang mga nanay. May, ano po yan, talagang pagdating sa budget. Di ba? Kahit nga walang budget, nababudget po nila eh. Grabe yun, di ba? Di ba? Amen ba mga nanay? Sino po magaling yung budget? Nanay o tatay? Anak. Hindi. Nanay. Alam mo, importante po ito. Kung hindi na naka-experience sa ganon, pag sahod mo, tapos hindi mo na maintindihan, ano tayo pera ko? Bakit nawala na? Ano magic? Ang pangit naman ng magic na yun, biglang nawala. Sino po rito yung budget, dumadaan lang sa palad, tapos di niya na namamalaya kung saan napunta? Ha? O, di ba? Anong kailangan po? Planning and budgeting. Amen? Sabi sa inyo, you're on the right place eh. Pag di kayo nagpa-budgeting, yung pera nyo, para na lang pumutok na bula. Saan na yung pera ko? Pag walang-wala, anong gagawin po? Ulit. Pag walang-wala, ano pong gagawin? Tama, manghingi. Sabi mo sa katabi mo, humingi ka. Yan. Hingi. Ganun. Hingi. Kay Lord, ha? Liliwanagin ko. Kay Lord. Hingi kay Lord. Huwag ka mag-alala. Alam mo ba si Lord may ibang paraan niya kung paano ka kakatagpuin. Tiwala lang. O, pangalawa po. Another practical step is seeking wise counsel. Alam niyo, mahalaga po ito. Yung Proverbs 15:22, ang sabi po dyan, plans fail for lack of counsel, but with many advisors, they succeed. Mga kapatid, don't hesitate to seek advice from trusted friends, brethren about financial matters. Let them be your financial advisors. Lastly, pinakauli po, is praying for guidance. Pag may pera ho kayo, nagpe-pray po ba kayo kung saan yung dadalhin yung pera? Hello? Pag po nagkapera po kayo, nagpe-pray po ba kayo kung saan yung dadalhin? Iba po sa atin, hindi. Pag dumating yung pera, ayos. Enjoy dito, enjoy doon, tapos wala na. Hindi po. Ang Bible po tinuturo sa atin, pray for guidance. Kapag walang-wala ka din, pray for guidance. Ask the Lord for blessing. Yung iba po sa atin, na nangyayari, ayaw umattend. Kasi walang pangkaloob. Mali po yun. Bakit yun mali? Because ang unang dapat ipinagkakaloob ng Kristiyano ay ang kanyang sarili. Biruin mo, yung pinaka-precious kay Lord, ikaw yun. Okay? Hindi mo pa hinayaang i-offer kay Lord. Pangalawa, yung opportunity para makalapit kay Lord at humingi, pinakawalan mo pa. Diba? Kaya po kahit walang-wala tayo, a-attend tayo. Because ang church na ito ay hindi naman after sa offering. We are after your soul. Amen? Kaya pagka may nawawala, hinahanap. It's not because of the offerings. Kay Lord naman yan eh. But because of the soul. So please, magkaroon tayo ng motivation sa heart natin na ang unang-unang ibibigay natin ay yung sarili natin. Praying for guidance. James chapter 1 verse 5. If any of you lacks wisdom, you should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So meron po tayong kakulangan sa finances or may biglang blessing of finances na dumating sa atin, seek God's wisdom. Lord, ano po ba ang dapat kong gawin? At maniwala ka, ibibigay ng Diyos sa iyo yung wisdom na kailangan mo. When facing financial decision, we should pray and seek God
God's guidance because He knows the best path for us. Financial breakthroughs are possible for each one of us. Say amen? Yeah, totoo po yan. So whether you are struggling with debts, no po, or ikaw man ay nawalan ng trabaho, o mayroong mga financial uncertainty sa buhay mo as of now, remember the stories of the widows and the story of feeding the 5,000. God is able to provide for our needs and do the impossible. So, pag-alis natin today, dito sa bahay-sambahan ito, I encourage you to trust the Lord with your finances. Be generous, plan wisely, seek counsel, and pray for guidance. Let's believe together for the financial breakthroughs God wants to bring into our lives. Palakpakan po natin ang Panginoon. May I invite everybody to please stand. And as we come to the Lord through prayer, magpasalamat tayo sa Kanya. Let's close our eyes and let us pray. Heavenly Father, thank you for your promises of provision and breakthrough. Help us, O Lord, to trust you with our finances and to be generous with what we have. Guide us as we seek your wisdom in our financial decisions. In Jesus' mighty name, this is all we ask and pray. Let us all say, Amen. Amen. Let us sing a closing song to the Lord.
natin buong pagkatapos, tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa aming gawain na inyong ginabayan, Panginoon. Nawa, Lord, kayo po ay napasaya namin sa aming pag-aawitan, sa aming pakikinig ng inyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat po sa mga paalaala na ito sa aming Panginoon. Na ito po, Panginoon, ay aming i-apply sa aming buhay, Panginoon, po magkaroon kami, Panginoon, ng breakthrough, Panginoon, sa aming financial, Panginoon, sa aming buhay. Lord, muli kami po, Panginoon, ay humihingi sa inyo ng gabay sa aming tatanghaking buhay, Panginoon, sa panibagong araw, panibagong linggo na aming kakaharapin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng wisdom, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng kalakasan. At patuloy na katatagan, Panginoon, sa anumang pagsubok, sa anumang hamon ng aming buhay, Panginoon. Alam po namin na lagi niyo po kami sasamahan, Panginoon. Lord, ngayon po ay hihingi kami ng inyong pag-iingat, Panginoon, sa pansamantala nating pagkahiwa-hiwalay, Panginoon, patungo sa aming mga tahanan, Panginoon. Kayo po ang mag-iingat sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa inyo po ang papuri, pasasalamat, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tanggapin po natin yung pagmamala. Naway lumago kayo sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kanyang kalwalatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.